Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambol sa DWIZ. Oh, Karambol! Balik tayo, Karambola, sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ako pa rin, Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana at si paring Jonathan De La Cruz. Morning! Good morning sa inyo, 5 na raw, Senador. Ayaw ng contempt laban kay Pastor Kibuloy. Oo. appointed Pero may son of God. matras dyan, ha? Ano? Si JB, umatras na. Meron kasi pumirma po ng manifesto. Ang ayaw nila yung contempt ruling against Kibuloy. Si ano yan? Si Senator Bongo. Oo. Christopher Go. Senator Cynthia Villar. Senator Amy Marcos. Senator JB Ejercito. At Senator Robin Padilla. 5 sila. Kailangan po 8 senador. 14 kasi yung members ng committee. Para Baka 14 sila. Na pipirma. Nakakalima na. 8 senators out of the 14. they have to vote. Ang kailangan nila para ma-issue yung contempt. Nakalima itong si Robin. Ibig sabihin, siyam yung natitira. Ay bumaliktad si JB. 10. Kailangan may makausap pa to si Robin na. Si Robin. Si Robin ba nag-ano? Siya ang Captain Ball. Para dun sa... Para kay... to issue contempt? Against. Si Risa Hontiver. Oo. Risa model na lang. Ang hirap i-pronounce Si model yung for contempt. In other words, baka matalo sila. Mako-contempt talaga yan. Mako-contempt. Ano mangyayari dyan? Kukulong. Hindi, subpoena. Tirahin siya. Susirain ng tupina, tapos kailangan umattend siya ng hearing. Kailangan mag-attend siya ng hearing. Ay, yung wala parusa yung contempt. Ay, pag hindi siya nag-attend, mayroon. Okay. Well, anyway, mga dahilan lang naman, sabi ni Senator Padilla, si Pastor Kibuloy is a comrade in his fight against communism. Okay. And the Pastors Network, SMNI, showed these films in the past. Diba? Yes, okay. Ayun, okay. Kaya si Senator Villar naman, sabi niya, good friend ng family. Yes, Diba? okay. She cannot believe. May kanya-kanyang dahilan. Kanya-kanyang dahilan naman. Si Ivy. Si Ivy, do not oppress Kasi lumalabas na persecution. The Son of God. Hindi ko alam kay Appointed Senator lang. Appointed Son. Hindi. Yung kay Senator Bongo. Wala sinabi. Pero si Senator Ejercito, kaya niya ni-retract dahil he took a second look at the serious allegations that prompted the Department of Justice to review the cases, di ba? So, ayun. Meron po nag-issue ng California Yes. Central District Okay. Court. Yeah, For the yung legal arrest warrant. Oh. Hindi, i-unseal daw. daw yung... Now, what do you mean by unsealing the arrest warrant? But doon makikita ko anong basis Okay. Pag in-unseal mo yan, anong basis ng arrest warrant? And based on that, pag in-unseal mo, Makikita mo kung valid ba yung basis o wala. and if it is valid, If it's valid, then tuloy-tuloy yun. If it's not valid, then the lawyers can contest. okay. Yun. Ganun ang mangyayari. Hindi naman i-unseal para magkaliwanagan. Bakit? Unsealing. Kasi pursue o hindi. Yeah, they will pursue it. Kasi meron ng Interpol red notice. si Pastor Kibuloy. Ang ibig sabihin ng red Yan notice, pong given unsealing effect daw. ng mga banatan. It can be the first step towards extradition. Yes. Ayun. Kasi makikita mo doon Ngayon, na-issuehin na rin siya ng red notice ng Interpol. Pero sabi ni Attorney Gadon, kung kinasuhan siya ng Department of Justice dito, hindi pa siya pwedeng i-extradite dahil may kaso siya rito. Pero red notice, pare. At any kahit given saan time. siya magpunta. Yes. At any given time. Makita. Parehong-pareho na sila ni... And who implements this arrest order? Yung kung sino yung... kung saan man siya. Usually it's Interpol.
Interpol, parang yung kay Tebes. Yes. At any given time, na-drone ka dyan, nakita ka kung nasan ka. Pwede kang puntahan. Pero ayon po kay Secretary Remulla, wala pa raw silang natatanggap na request for extradition. Yes. Sinisimulan pa lang, Secretary. Yun na nga, unsealing. That can be the first. Kasi the lawyers can question that para magtagal. Okay. Marami pong kasong hinaharap si Kibuloy, also known as appointed son of God. Yes. Meron siyang Legal charges Marami siya. laban po sa kanya. Dami pa. Marami siya. Ang kanyang lawyer, by the way, full disclosure, yung aming kasama rito, si Ferdinand Topacio. Yan ang kanyang. Sa US Court po, anong mga kanyang hinaharap? Conspiracy to engage in sex trafficking. Yes. Sex trafficking of children. Sex trafficking by force, fraud, and coercion. Conspiracy. Bulk cash smuggling. Ito po yung nangyari sa Hawaii. Yung nasa aeroplano na siya, yung kanyang private jet, at pinababa siya. Yes. At sinerch po yung aeroplano niya. Yan ang ano. So, dyan po yan sa US, ano? At ang kanyang sinasabi ngayon, kaya siya ay persecuted, meron daw $2 million prize money na binigay si BBM. Na 2 million. Para siya ay, Kasi daw yan ang utos ng Amerika. yes. Dahil daw may kaso siya sa Amerika. Layo na nun. 2020. 2021. 20, Ka naman magagano malayo. Hindi naman 2021 pa yung kaso na yan. 2021. Ngayon lang naisip na kailangan magkaroon siya ng Ng prize 2 million. money on... Parang distress. yung warrant po, na-issue pa 2021. Oo. Parang si Biyoko rin si... Pero mabalik tayo. Yung ano po, kasi yung trafficking, Mabigat. nagdadala sila daw, allegedly by the federal government. Yung grupo ni Pastor Kibuloy, nagdadala ng mga tao sa US at fake visa. Yes. Kaya parang trafficking ang kanyang kaso. Ayan. Tapos, nagsusulisit ito mga tao na to. Naglilimos in other words. Limos. Naglilimos. Pero hindi naman limos yun. Well, parang limos na rin. Solicitation po. Karamihan daw nito, babae. Ayun. Kaya nagkaroon ng sexual, may nightly duties na sexual activities. Okay. Hindi si Kibuloy sinasabi na federal government na gumagawa. Pero may mga, siya, alagad. Parang siya lang ang nagpa-facilitate. Yes. Under threats of eternal damnation. Oh. Ayan. Dito naman po, yung kay Crispin Remulla, Kay Boying. kay Boying, Kay Secretary. pinabukas niya kasi dinismiss ng City Prosecutor's Ng Office Davao. ng Davao yung kaso ng the same. Sexual harassment, mga ganyan. The US charges. Ayun naman sa Senado, Ay ba naman ang allegation, pareho rin. Human trafficking, sex-related offenses, yan po yung kay Risa Hontiveros. Sa House of Representatives, franchise. yung Sunshine Media. Yeah. Yun walang Franchise. connection pero maaring maurirat, ika nga. It can go to that. It can go to that. Kung halimbawa, binigyan mo kagaya nung kay Biyoko, binigyan mo ng platform. Ayan. Hindi nga, yung sa Senado, meron na ang kaso Dapat DOJ, wala na yan meron kaso sa US. Bakit umepal pa tong si Mod? Nagkaroon tuloy ng opening di ba? Siyempre. Kaya nagkaroon ng $2 million prize. $2 million tapos
pinagnanasa. Sa NTC, yun din po yung Sunshine Media. Yes. Okay? Sa MTRCB, yung pong ano naman Program, yan. yung program. Yung program na may nagmumura. Yes. Well, yun na lang ata. Yun na lang ata. Konti lang naman, di ba? Tsaka US pa involved. Grabe. Ang Yung US. US involvement, medyo mabigat yun. Ayan po. Pero yung sa Senado ngayon, ang mas, Concentration nila. ang umaangat na issue, dahil doon sa Contempt order. Now, Kailangan maliwanagan lang. pero di ba kailangan, correct me if I'm wrong, kailangan majority of members of the Senate committee may reverse o modify. O 14 yung committee members. Kailangan nilang 8. 8. 5 naging 4 na lang. Medyo mabigat na yan. Kasi pag hindi mo na kompleto yan, and then nag-call ng hearing, yun na. That's it. You are in a distress situation. Distress na naman. Ay, narinig ko na naman yung salita yan. That's the word of the day. Distressed. Distressed. Eto, distressed. Parang ano yan, marami yung kilalang golfer, distressed ang game nila, pare. Distressing. Okay. Hindi lang distressing yun, pare hopeless na yun. Hopeless na. Hindi kasi distress, magagawan pa ng paraan. Distressed lang eh. Distress ka lang. Pwede mo i-rebag. Ma-improve. I-swing mo. Ma-improve. I-rebag mo. I-rebag mo, ibang club ang gamitin mo. Kahit walang board approval, pwede yan. Wag kang kasi kung 3 beses ka na naglaland banking sa golf, medyo mabigat Wala, na. medyo palitan mo na yung club mo, pare. At maraming ganyan. Talagang papalitan nila yan, pare. Ang lalakas, gaganda mo ng forma eh. Di ba? So, ano po, sabi ng, ito paborito ni Jonathan. Sabi po ng DOTR, Yun. Hoy, Finally. Inamin po ng DOTR, may problema sila sa right of way. Diyan sa subway project. May mga we had a landowners. suspicion. Dahil, hindi gumagalaw yung project eh, no? Nakabakod. Pero wala nangyayari. Wala nangyayari yan. Kaya, Ang dami dyan. inamin na, ikaw naman eh. Inamin na nga na may problema sa right Na of way. hindi gumagalaw. Kasi daw po, may mga landowners na Ayan. laban sila dun sa alignment ng subway. Kung saan may... Alam mo, there are 2 issues here, paring Conrad, paring Joel. Sige. Unang-una, surface lang kayo. If you go below, may ruling na yung certain depth, wala na kayo. It's the state. Okay. Ngayon, ang problema naman ngayon ng mga contractor, paano ka makakapasok doon sa area na yun kung hindi ka papapasukin? Tama. Yun ang problema. Ano ka makakahukay? Paano ka makakahukay? Hindi, yung boring machine, bro, pag dito mo binor, malayo sa ilalim. Hindi, pare. Hindi ba? Hindi ganun yan. Hindi ba ganun? Ipa-prepare ka. Saan may lalagay yung mga... yung mga... Hindi, preparation. Ay, sorry. Malaking area rin yun. Malaking area yun. Malaking area yun. Iba ka. Akala ko Kasi, tatunnel yung lupa na kukunin mo doon, ilalabas mo rin. Itratrack mo yan. Oh, paano? Hindi Saan i-track kayo? mo sa pinagpasukan mo rin. Hindi rin. Hindi, ito lang daw ang problema dyan. Hindi ako engineer. Diyan sa Meralco, ito talaga si Jonathan eh. Hindi ko naintindihan eh. Yes, sir. Oh. Kasi ganito daw. Okay. Meron daw diyang building ng DepEd, tatamaan. Cultural, ano daw yan, property. Anil yun? Basta! Hindi naman yung ang layo po nun. Dito lang sa Shaw Boulevard ngayon pinag-uusapan Meralco eh. Dito huwag na muna yung DepEd. Dito lang. Hindi, sabi niya yun daw ang problema, yung DepEd building. Tatamaan cultural, ano yan, important cultural property. Di mas madali yun. Mas madali mong ayusin yung alignment na yan. Pero meron naman daw, umauusad naman daw 40%. Mali. That's not even true. Mali yung Sabi ng nire-report sa manager inyo. ikaw naman eh. Mali yung nire-report sa inyo, Sec. At saka yan, nag-ocular si Secretary Bautista. Sabi nga ng mga iba, Sinilip na nakakaintindi, doon lang siya sa bunganga eh. Hindi siya pumasok sa loob. Wala Hindi, siyang yung papasukan. 40% pala, progress rate.
Pero ang completion rate, construction Kasi 40% progress, 11% pa lang. 11. Ilang ibig- taon na yan? Ano yan? Di ba, pare? Progress rate, 40% is a big percentage. ibig sabihin, umuusad. Yung mga papeles, yung mga ano. Pero yung Pero yung actual construction, yung yung hukayan. actual construction, 11%. Walang pinag-iba doon sa kay Pastor ito eh. 2020 something pa yan. 21. Naimposahan na yan tungkol dyan sa subway na yan. Nagpirma na nga. Nagbabayad na nga tayo ng ano eh. Nag-traffic na nga dahil dyan eh. Nagtatraffic na. Yung mga nandiyan naka-standby, Hapon at saka Japanese at saka Binabayaran yan. Binabayaran yan. Pinabayaran yan. Pero 40% po ang progress rate. Hindi ko Overall maintindihan yun. Progress rate. Maraming kasing ibang ano yan. Maraming kailangan ibang gawin. Di ba? You're right of way, mga ganon. Alignment. Design, May alignment. okay. Yung actual construction, 11%. 11%. Thank you. Pero ang progress rate, 40%. Thank you. Mas ang taas, di ba? Taas. Kailan natin matatapos to? Ang Hindi, pero yun na nga, sinasabi- sabi niya mag-expropriation na kapag Ayan. nag-impasse. Alam mo, yan. Ayaw magbenta yung may-ari ng lupa. Alam mo, sayang ito. Kasi Oh. napakagandang projects ito. Oo, syempre. North-South Rail Subway. from Calamba to, ang gaganda niya, 140 Railway. kilometers. Wala po nasisimulan dyan. Yan ang mga ano eh. Yung train to Clark. Nako, puro design ang nakita. Drawing. Ika nga. Meron nakatayo to. Pag sa basketball, sinabihan ka, puro, yung coach, puro ka naman drawing. Ibig sabihin, puro Ito, sketch na. ito. Ganyan. Walang mayayari sa'yo. Parang yan yung isang coach Yan dati din na po, kaibigan. yung mga istasyon, puro drawing lang ang nakikita natin. Na pag-uusapan natin yung basketball. Parang yung kaibigan ko na coach dati eh. Ito, hali kayo. Ikaw, guard. Dalawa kayo. Forward, center. O, bahanan na kayo dyan, ha? Okay na yan. Pwede yun. Ah. Hindi. Okay, hindi. You guys are being unfair. Ikaw, pare, player ka pa man. You have to help me out here. Oh. Ang isang coach, he will draw a play. Now, okay, ano mo to? Ano ba tawag doon? I-give and go. Iba-block mo to. Ano ba? Hindi naman block eh. Ano ba tawag doon? Yung ginaganon. Screen. Isi-screenan mo para makapasok. Ganun. Pagka yung inutusang mag-screen, ano niya, hindi niya ginawa, hindi magagawa nung forward or whatever. Hindi kaya nga drawing. Kaya drawing. Hindi, pero yung drawing, hindi kasalanan ng coach. Hindi kasalanan ng coach. Ba't hindi mo pinasunod? Oo. Ba't hindi mo kayang pasunod? Dahil may nangyari, may ibang sinusundan yung Bunutin mo. Bunutin. Yan ang Tanggalin sinasabi. mo siya. Yan. So kung wala kang ginawa, drawing pa rin yun. Ganon. Puro Yun ang drawing. ibig ko sabihin. Kung na- Kasi some ang ibig- people are not kumbaga, hindi doing their OTR. jobs Parang nangyari, gano'n. for whatever reason. Ganyan ha, nag-coach ka, ganyan. Oo. Nanood ka, kasi nakamarka na ka. Ayun na. Drawing yun. Nanood ka lang eh. Imbis na nag-coach But you ka, get what nanood I'm ka. saying, di ba? May kanya-kanyang role yan. For whatever reason, hindi sinunod nito dahil meron siyang ibang... Tanggalin mo siya. Yan na nga eh. Kailangan mo si code. 1.2 million travelers international po. Uy! Ang dumating na raw Ayan, noong good news. Mag-good news tayo. first quarter. Hindi, January to March pa lang, 1.2. Hindi pa rin eh. Good news yan. Hindi pa rin inabot yung pre-pandemic eh. Hindi inabot yung kay Joe Aspiras. 80% lang po nung, yan 1.2 Is 80% is 80% of the pre-pandemic. of the pre-pandemic. Baby steps. Ayan. Yeah. Kayo naman, oh. Ang suggestion ko sa inyo, ma'am, 1.2. gawin na natin yung talagang plano natin para magkaroon kayo ng Anvil Awards. Ayan. Yan. Ito. Asan po yung campaign? Useless itong mga statistics na to. Kung puro Aba, statistics lang. Yung pag-statistics na ganyan, ang pinamigay nyo ng pinamigay, para sinasabi nyo, galing namin. Ipakita nyo yung galing ng Department of Tourism. Okay? Umabot daw po ng 620 million ang tourism dollars, ang ating tourism income ng period na yun. Ano pa bang hihingin pa ninyo, naman ninyo, boss? Boss, ano? mahigit $1 trillion po ang tourism income sa buong mundo. Napakalakas ng tourism ngayon. Okay? Hindi natin nasasakyan yun. Yun ang Lumalakas. sinasabi namin dito. Sige, you can toot your horn any day. Toot your horn.
Hindi nyo po naintindihan Para naman toot your horn, that is You can toot your horn. deliverables Okay achieved. okay nga sa akin yun. Toot your horn. Pero, pag ganito pong klaseng tooting, ang inaabot namin, sasabihin nyo, 600 million na kinita natin and everything. Ha? Buong mundo, mahigit 1 trillion ang tourism spendings. Boss Conrad. Wala tayo sayang yung pagkakataon. Hindi nyo naman naintindihan 1.2 million. Ang dumating, 600 million ang ginastos. Ano yan? That's 10% achievement. Kasi 1/4. Times 6. And then, Times 4 mo yun. 40% ang rate ang increase 40. 40? 40. Parang yan, hindi OTR Para basta. Progress rate. Progress rate 40%. That's terrible mathematics. Hindi. Ang actual construction, 11% completed. Actual. Sa ilang taon na yon, Okay. 11% ka pa din. Oo. Pero ang taas ng progress rate, pare. 40%. Kasi from 0, naging 11% ka Para rin yan ito. Tsaka umandar mga papeles. Para rin yan. Ito, yung... 1.2 million ang visitors gumastos na 600 million. Headline to. Umaatikabong headline nanto at yabangan ng Department of Tourism. May quotes ba dyan? Ang hindi nila sinasabi, napakalakas po ng tourism. Worthy of an Anvil Award yan. Sabi po ni Vice President ng isang private sector, Charuta Fadnis, last year, $2 trillion ang actual international tourism spending. 2 trillion pala. Hindi 1 trillion. Hindi lang trillion. Worldwide to. Bumalik na raw last year pa lang ang tourism worldwide, international, sa pre-pandemic levels. Tayo hanggang ngayon, hindi pa natin inaabot yung pre-pandemic. Hindi na nga tayo umangat, hindi pa natin maabot yung pre-pandemic. And yet, yabangan ng naririnig natin dito sa tourism. Toot, puro toot na lang. Wala na yatang gumagamit ng toot your horn. Usually, nagbe-press release talaga. And then, asarap At lang. nag-Anvil Awards talaga. Asarap lang pakinggan ng toot your horn Pwedeng bigyan ng ibang meaning. Ito kami, 1.2 million. Toot your horns. Notwithstanding na may malaking dagana naman nakita dun sa naiyak. Again? Yun, planted na talaga yun, bro. Pare, Sabutahin na yan. Ang kaibigan ko sinabi, ang laki ng daga, yung kaibigan ko nasa pest control business, ang laki ng daga. Tsaka, ang daga, kapag broad daylight, nagtatago yan. Tatakbo sa gitna, pare, ng waiting area, ng pagkahin. Kawawa si Eric dyan. Less than 2 months may tumitira doon sa kaibigan mo. Grabe. Hindi, alam mo kung ang balita ko. Galing naman daga niya kung kailan may issue, nagpapakita. Tsaka nagpakita. Wala naman Ano yan, turuan? Tsaka, AI, baka AI yan. yung daga, parang naliligaw, pare. Kaya, Pasyal. Nakakagulo yung mga tao Saan galing yan? Sabi ko po. Ay, nako. Sino nag-train yan? Oo nga. Ops sa ops yan. Grabe. Ops na ops. Halatang sabutahe. Hindi, let's speculate pa. Dahil, di ba, ipa-privatize na. May nanalo na. Hindi, ganito kasi. Ano ba nangyayari? May kumita noon dati. May end of contract yung May mga kumita iba. yun. End of contract. Para wag silang mapaalis. Hindi, may end of contract yan Okay. Kasi mukhang mayroon silang may mga contracts dyan na ang March. Matapos, malapit na yan. Binibilisan nila. Hindi kasi, hindi malayo. Alam niyo ang problema sa organizational behavior. Yung mga, sa isang organisasyon, pag may bagong pinuno, inibabawal lahat yung mga iba na yun. Hindi niya tao yan. Hindi niya hawak Hindi niya hawak yan. Hindi niya hawak. Okay? Yan ang problema sa palit ng leadership. Okay.
Ngayon, yung mga taon na yon sa ilalim, alam natin may sindikato. Meron dyan, na sila matagal doon. yan. Meron na sila doon. Anong magagawa nung head kung kumikilos itong sindikato na to at meron silang gustong paandarin na kontrata? Yayariin ka. Yayariin ka. Yan po ang problema dyan. Hindi na sila pwedeng magbigay ng long-term contract dahil papasok na by March 18. Yung bago operator. Ma-award na. Bawal na po sila magbigay ng long-term contract. Pero- After that, Pero so yayariin. ngayon, titirahin nila. Yayariin pa rin nila. Ngayon, titirahin nila. Anong pwedeng gawin ngayon ni Ines? Matulog ka na lang dahil yung sindikato sa ilalim mo. Hindi sindikato sa ilalim mo, kailangan mo, paano mo bubuwagin yan? In Short period. Ang gawin, ang ginagawa ni Eric ngayon, ni GM, naglilista. Ito pest control, maintenance, ano pa ba yung mga sindikato dito? Parking. Bridge, parking, transportation. Nakalista sa kanya. Yung yung vehicle, transportation. Para doon sa transition, at least mayroon sila. Kasi nung pumunta ako doon, nandoon na yung San Miguel nagta-transition discussion. Nagta-transition na. Meron siyang dalawang hindi pinapasok doon Huwag muna kayong sumama dito sa transition discussions dahil suspected kayong kasama dito sa operasyon ng kalokohan. Oo. They'll go to all extents, I hope whoever is going to be the manager of the operator kay RSA, O buwagin lahat yung sindikato. I dyan hope na. mayroon siyang, magkakatulungan sila. Dapat buwagin yan. Nakalista. Ha? Kasi, nakalista dapat yun. Kasi ang dami dyan. May public service lang sandali. Okay. Fake news daw po yung Yung March 11 na holiday. Holiday. Bakit ba naging nauso na? Ay, by the way, ano yun? Muslim holiday Eid yan al-Fitr yan Eid al-Fitr. wala pa. Pero usually, dinideclare talaga Usually, holiday. it's the Pero po itong may lumabas pa na parang official gazette Na, na-declare na, fake po yun. yung March 11. Hintayin natin kung totoo magkakaroon ng proclamation. May proclamation na raw, pero fake pala yun. So, wag muna kayo maniwala. Hintayin natin yung Huwag totoo. muna kayo magbakasyon. Na mahaba. Akala nyo, walang pasok. Total, El Nino Baka mamaya, biglang no work, no pay kayo. Mayari kayo dyan. Dahil akala nyo. At yung mga taga-Pasig, San Juan, Rizal Province, meron daw pong water interruption service, ang Manila Water. Manila Water yan, kung San Juan at Rizal. Manila Water. Maintenance work daw po. Bakit pag nagme-maintenance work sila, ang laki ng apektado? Hindi ko maintindihan. Hindi kasi sinasara, binabab yan. Sinasara yung Mga malalaking bulb. Para pag ginawa niya yung linya, walang dadaan. Bakit ang dalas? Ha? Hindi, ito ay dahil mag-El Nino. At saka para ma-justify yung CAPEX. Yung CAPEX na bilyon na sinakayunan ni Mr. T. Halos, every month na ata yan. Manila Water. Sara na sara. Maraming wala ng tubig, interruption. Mula daw po, noong January, naalala ko, last week of January, first week of Nagsara. Nagsara din. Ngayon na naman. March 7 and March 8. Kahapon at ngayon. Hindi, para ma-abuse. Swerte nyo, mga taga Forbes Park, kahit kailan, hindi kayo nagkakaroon ng water interruption. Hindi. Swerte lang ba yun? Hindi. Ang gagawin ko, Hindi, nakarinig ka na ba na nagkaroon ng water interruption hindi sa Forbes magkakaroon ng water interruption. Ayan. Dito lang sa amin, na mga... Ang suggestion ko, hindi, mabuti rin. Hindi, ito pare. Dito lang ang water interruption, doon sa... Nung barangay captain si nasirang Joe Concepcion, Hindi, nagkaka-water interruption. ang suggestion ko, doon sa mga areas na, yung residents na areas na may water interruption, pumunta ho kayo lahat sa Forbes at saka sa Dasmariñas. Doon kayo Sigurado may tubig dyan. May school program. Hindi kayo makakapasok sa gate. Hindi, pumasok kayo. Pucha. Para makiligo kayo ron. Ah, Makikinig. Di ba?
Total, wala nang water interruption doon eh. Katukin nyo si Senator Manny Pacquiao. Hindi, hanapin ninyo yung presidente ng Manila Water at saka ng Maynilad. So, palala po na palala itong El Nino. Oo. Drought na raw ang hinaharap. Hindi lang dry spell, actual drought. Ngayong buwan na to, 30 probinsya daw ang nakikita nila magkakaroon ng drought po kung tayo, tagtuyot. Hindi namin nakikita yung time check. Tinitignan ko yung oras. Alam yan. Hindi namin alam yan. 9:34 ng umaga, pagbigyan na natin si Iner. 9:34 ng umaga, Aliw Channel 23. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Magandang umaga uli. Ito ang karambola sa DWIZ 882 Aliw 23. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Last quarter na to. Yan. For this week po, 30 provinces po ang drought. May nagsasabi rito, wala na raw El Nino, La Nina na. Hindi ho yun ang sinabi ng Pag-asa. Ang sinabi ng Pag-asa, pahina na ang El Nino, pero nandiyan pa rin yung drought. Kasi papasok na yung La Nina, by June daw, tayo. puro ulan naman. But still, today, drought po 30 provinces. Ang ibig sabihin niyan, yung rate, pahina. Ibig sabihin ng rate, hindi na 10%. Baka 9, 8. 40% na ang progress rate. natin. Pero, nandiyan tama. 30 nga, 30 provinces, siping marami yan. Dami noon. Nakakabahala pa rin ho to. Mas, usually raw, yung La Nina, bago mag-La Nina, bago mag-ulan ng husto, yung super dryness. Oo. Yan na yung drought. 30 provinces. So, dalawa pinaghahandaan natin. Unang-una yung super dryness at saka nakahanda ba tayo pagdating ng La Nina? Yan. Flood. Yung mga sinasabi natin na mga catchment, whatever it is, basin. Hindi na. Meron ng 230 billion flood control funds. Transform nyo na yan into some other... Hindi. Yung iba, naintindihan natin yung ibang areas na talagang you have to maintain the existing flood control structures. Pero more than that, Gastusin nyo naman ng totoo. yung iba. Hindi naman na 60% binubulsa. Di ba? Ito nga, yung Pasig River, ang laking ginawa po niya sa flood control. Yes. Nung dinredge ng San Miguel Corporation niya, nabalitaan nyo ba nagkabaha pa, yung Marikina River and everything? Kasi lumaki ang volume ng flow. At saka yung... Ang flow ng tubig, na, bumilis. At saka yung carrying capacity, Tumaas. Ayan, yan po. 2 billion pesos lang ang ginastos. Sabi nga nung anak ko Tay? 2 billion lang, hindi pa natin ginawa noon? Hinintay pa natin ang isang korporasyon like San Miguel para gawin Sabi niya. mo, anak mo, excuse me, dumadaan sa proseso. Yeah. Bagay-bagay na ganyan. Hindi mo naiintindihan. Yan eh. Ang rate natin, mataas. Oo. Progress rate. Yung progress rate mataas. Kaya lang yung accomplishment, yun na. Level lang. Lahat tayong magagawa. That's Gawa. proseso yan. At least mataas ang progress rate. Oo. Ano kaya ibig sabihin ng Hindi ko progress maintindihan. Ano nga eh, no? Hanggang ngayon, versus the actual construction actual rate rate? of construction. Ang natapos, 11%. Pero ang progress Progress rate, rate, 40%. Sino niloloko nyo? Hindi, okay. I have a... What Hindi is ako what is engineer, your pero feeling, pare? Ano bang ginagawa ano mo niyan dyan? ay, Pakiramdam dyan. na napipreposition na nila yung mga... So may progress yun. Yun ang progress. Pero yun. hindi pa actually umaandar. Pero Kasi- pagka umandar, dire-diretso na yun. Is a prepositioning rate. Oo. Alam ko yun kasi sa tubig, ganun eh. Yung naiparada na yung mga panghukay. Ayan. Pero pag naghuhukay na, huhukay na. Yeah. Kesa naman pagkabiglang Okay, na nagkadesisyonan, ay matagal yan. Okay. Okay, mahusay. Oo. Kayo naman nag-engineering. Basta na preposition. Oh. Preposition. Progress rate yun. Progress rate. May, Pag umandar yung mga dokumento, Yan. yan. progress rate yan.
Nakapag-issue ka ng press release. Yan. Progress rate yan. Bumisita ka. Kasama lahat yan. Pero yung sinasabi niyo Medyo, sa Pasig River, doon ako yung dredging, yun, anong progress rate? Talagang tinira na lang ni RSA, At hindi po Para bang- hindi po buong Pasig hinukay, Hindi. Yan lang sa areas. Yan lang, Kasi meron silang Identified mo yung mga equipment na-identify mo. na binabasa ni ilalim. Saan yung mga bara? Yung may Tapos, mga bara. i-identify nila yun lang ang huhukayin. Kaya ang bilis. Okay. Anong mahina yung si RSA, hindi siya marunong ng mga progress, Dapat may progress rate siya. Rate wala. Construction Sa na kanya, gawin niyo 100% tapos. Pare, gawin niyo na yan. Kasi ganun lang yun. Okay. Anong preparation An natin? example lang again, babalik. Sorry, remember rin nagkaroon ng problema dun sa expressway, yun sa may bikutan na to. Oo, doon. Ayun, agad-agad pinadala niya, hinukay na lang bigla. Dahil Nabarahan kasi yung outlet wala namang kinalaman ng expressway. That was because yung mga construction, puro building na, hindi ko na... nag-progress rate din yung mga developer doon na tumira doon sa paligid. Binarahan yung outlet. Doon din natapon yung debris nila. Kaya nagharang sa expressway. Siyempre, si RSA, siya yung sinisisi dahil expressway yung... Ang binaha. Ang binaha. Anong ginawa Babaho, niya? Pinadala na yung tao niya at Kaya saka hindi, yung wag na- sinip-sip nila yung mga tubig pa doon. Oo. Meanwhile, yung MMD as usual, yun na nag-preposition sa taas, hindi gumalaw, pare. Hindi ba? Preposition. Pero at least nakapwesto sila, pinress release nila. May progress rate. Dito kami ready kami Hindi, sinabi sa kanila, humigop pag meron kailangan. naman kayong mga pambomba. Ano ba naman pre-position yan? Pambomba. Para meron kayong progress yung report. MMDA. Oo, meron sila. Hindi, pinreposition lang nila, kayo naman. Parang yung ginagawa, ito. Progress rate. Parang ginagawa nila rin dyan sa Nabotas. Meron silang bombastic yung pambomba. Oo. Alam nilang sila babahayin sila, bomba. Oo. Papunta sa Manila Bay. Sa Manila Bay. Ayun. Doon binobomba palabas. So, ito po, education naman tayo. Okay. Isang public school lang daw po sa buong bayan ng Pilipinas ang nakaabot dun sa lumagpas sa minimum proficiency level ng PISA. Ano yung PISA? Program for International Student Assessment. Oo. Hindi po to competition. Hindi. Okay? Yung PISA, sumali tayo dyan nung panahon ni Liling Briones para malaman natin ano ang ating standard ng education compared with other countries. So, hindi po contest yan. Hindi pataasan ng score yan. Kailangan lang natin malaman Saan tayo? saan tayo nakalugar. Where do we stand? At hindi po lahat ng bayan sa buong mundo kasama dyan sa program na yan. Ilan lamang yan wala pa atang 80 yan Pero sumali tayo dyan dahil gusto natin malaman ano ang ating competitiveness when it comes to education. Alongside this, ang number one dyan, Singapore We are talking about basic education. Basic education po. Isa lamang daw public school dyan sa Makati ang Nakapasa. above the minimum proficiency. Ano kayang school yan? Makatagig na yan, hindi na Makati. Benigno Aquino High School in Makati City. Nako, baka tagig yan. Baka tagig na yan, sir. Baka yan na yung yan, nasa... Benigno. Nandiyan sa mga Sembo yan Oo, eh. Ewan So, ko hindi lang, na Makati I'm not City sure, yan. but Benigno Aquino. It's the only, sabi po ng DepEd dyan, the only school to score above minimum proficiency in Metro Manila. Ilan po ang mga sumali dyan? 21. Isa lang daw dyan. Alam mo yung Makati, yung aming Ako, Rotary. nasa tagig na nga, oo. Tagig na ba, pare? Ang bilis nila baguhin, tagig na to. Barangay Comembo. Aha. Ganon? Lone public school in Pisa, ha? Oo. Na above the minimum. Tapos, ano po yan? Random yung selection na yan Yan. At so ngayon, ano ba ang ginagawa nitong high school na to? Para makaabot siya. Advocacy po ni Jonathan yan. Napaka-importante niya. Anong mga pwedeng... Pag
Pag-aralan. Let's find out ano yung facilities, teachers. ano yung best practice dyan, oo. Instructional materials. Yan ang mga components. Teaching methods. Teaching methods. Kung ano-ano. that should be the program. Alamin natin ano yung ginawa ng mga to para ano. Para makaabot Anong sila umabot sa ganyan? I'm sure Hindi po dahil sa brilliant ang kanilang lahat na estudyante. Hindi. They must be doing something right. It's the totality of the whole thing. Yung mga teachers siguro dyan, talagang nagtuturo, hindi yung mga hindi yung mga nagpapabili ng turon. Teka. Ikaw naman. Patay na punta sa Ikaw turon. naman eh. Ganun nangyayari. Sideline. Nagsasay. Hindi, nagtuturo. I will use that sa susunod. Kayo magaling na kayo magpabili ng turon. Okay. Nagbebenta ng turon. Kailangan kita eh. Okay. Yun ang problema. Kailangan Talaga. kita. So, nadidistract Kailangan sila kumita. sa actual na kanilang ano. O kaya yung instructional materials, mali-mali sinasabi. Yung mga ganun. Yung methods nila, problema. Yung facilities nila, wala. Yung mga ganung klase. So maganda. Ito, inuupakan na naman ng ACT, Oo. si Sara. Let me be fair, si Secretary, si VP mismo nagsabi na uncomfortable truth nga yan yung PISA Yun na natin. nga. Siyang nag-ano She admits it eh. Admits it eh. Kaya nga, we're trying, lessons learned nga dapat yan. But anyway, ano na ba panatan sinasabi yun. nila? I mean, Kasi wala ka nang ginagawa. Anong pwede ko? Inaayos ko nga. Kaya, Kasi may catch-up Friday ka pa daw. Ako. Bakit napapagod daw yung mga estudyante. Pag catch-up Friday, kaya ayaw nila pumasok. hindi ho. Nagka-catch up Friday kasi sa halip na 30 lamang estudyante sa isang classroom, nagiging 90. oo. Yeah. Yung mga ganun eh. Yun ang mga importanteng workout. Actually, alam mo, yung grupo na pumunta dito, yung mga Australiano na healthcare and education, yun ang isang napansin nila. How can you have a good Full pack classroom. environment for your basic education in a classroom of 30 lang, ang nando doon ay 60. 60. Ay, Oo. tapos, Paano yan? wala na, kanya, Matututo at saka yun. wala na. Yung Ang ingay na yun. Ang ingay na nun. Yung ganong klase. Meron daw pong demolition job against Sara Duterte. Yeah. Ang hina ng Black internet propaganda. kanina. She actually nag-YouTube siya eh. Ano bang sinabi ni VP diyan? Black propaganda po. Black propaganda daw siya. Laban daw sa kanya. Okay. Abay, dati na rin siya. Dati na siya ginaganyan eh. Dati na rin ginaganyan yan, oo. Maski nga kasi sa social media, inuupakan din siya eh. Hindi lang naman sa mainstream o traditional media. Okay. Tukol daw doon sa Commonwealth Traffic. Yung siya daw nakatraffic doon. Na nasa death squad daw siya, ng Davao, mga ganun eh. Binigyan daw siya ng baril ni Kibuloy. Tsaka yan. Tapos yung kanyang married life, pinakikilaman pa, di ba? Kasi hindi nakikita nga ito si ano ba ito? Si Mans ba yun? Mans. At hindi niya nakakinakarga yung carpio eh. Now you mentioned that, I mean, hindi ko kabisado. Hindi yan nga inaano. Meron akong isang kaibigan din na sa hanap buhay. Huwag naman ganun yung nagkakalat na meron daw basketball player, mga ganun na pa-affair si Inday. Wala naman siya ebidensya, hinahanap ko eh. Yun na nga yung black prop What the eh. hell is this? Tapos this guy, kilala ko, jarista ka pa man din. Sana man lang, kinonfirm mo man lang at ano. Siya nagkakalat. Siya nagkakalat. Naka-full, naka-all caps pa sa post niya sa Facebook. Grabe. So, there's only, ano po yan eh. Sa akin, may backfire yan eh. Anything like Kasi kapag ginaganyan yung isang tao, yung underdog image, dito pa man din sa lalong nagsosolidify ang support. Kanya ng attitude. Para bang ginawa mo martir, lalong magkakaroon ng support yan. I don't know kung applicable yan kay appointed son of God. Kaya nga yun ang gustong iwasan eh.
na magkaroon siya ng image na persecuted. Yan ang ginagawa ni Rize. Di ba? May mga kaso na nga. Gusto niya pa. May sarili pa siya investigasyon. Okay? Bakit kailangan pa? Dinimanda na nga ng DOJ. Kailangan pa si Rize. Yun yung ano po yan. May mga element ng ganyan. Yung public perception. Ang matawag nila dyan sa mass psychology. Ang media, pag ginamit mo yan para upakan ng isang tao, either masira siya or backfire, lalo siya suportahan. Ang nangyayari ngayon, lalo pang tumataas ang rating Ni VP. ni VP. Yes. Paano yan? Is it working? Yung inyong black prop. Lessons learned na kayo dapat yan. Dapat. Yun ang tama ka. Punta kayo sa Anvil Awards. Tayo napunta sa Anvil. Bakit anong unbill? Ano ba ng unbill? Ito nga yung mga the best and the best. MVP Hindi, puro mga private sector yan, halos what. Pare humaharvest ng award. Mga partner sila, ang private sector, sa government Unbelievable. agencies. Quezon City Government, Anvil Award For what? For what? Hindi ko alam Investment For being Quezon generation? Investment. Baka investment rin. Investment related. 5 daw po ang cybercrimes na common, madalas gawin. Cybercrimes. Laban sa mga kababaihan, mga babae at mga bata. Number 1, libel. Number 2, sextortion. Ano ibig sabihin ng sextortion? Meron kang gusto ipalabas na Meron kang revealing photo siguro. Yes, meron. Sasabihin sa'yo. Ilalabas ko sa social media kung hindi mo ako Ang problema lang, baka nailabas na, hindi niya alam. Actually, Mga tao ngayon Maraming nangyayari karon. TikTok, ayan na, nailabas na pala niya. Pero yung libel, ordinary yung yan. Cybercrimes. Debt collection, harassment. Yan. Nako, number 1 dyan po yung mga credit card company. Ay, nako, mga credit card company. Huwag Hindi kaya pwedeng bantayan yan. Huwag tularan. Ganito yan. Ang debt collection, harassment. Ganito po ang tactic nila. Yung mga credit card na hindi nababayaran, after some time, may maturing, may maturity period sila sinasabi. Okay. Ibebenta nila sa isang kumpanya. Yung kumpanya na yon, may tie up na law firm. Okay. So, Yung law firm na yan, kukulitin ka po Yan na, ng text, email, lahat. puro warning, didemanda ka namin, lahat. Tapos tatawagan ka pa. Okay? Yan yung harassment na para makakolekta sila. Okay. Meron nga ako nag-experience ganyan, isang cable. So, pinaputol ko na yung cable. Naipon lang naipon. Katangahan nitong cable company. Meron ka pa rin. Tuloy-tuloy yung charges ko. Pero pinaputol ko na. Aba, dumating sa akin. Collection na yun. Summon. Oo. Kailangan collection. Legal na, legal. Legal na. Sabi ko, alam nyo ho, pinaputol ko na yan. So, Wala kayong tsaka ginawa. ganito argument ko. Kung hindi ako nagbayad na 1 buwan, dapat pinutol na nila ako. Oo. Bakit tumagal pa yan na ilang taon? Di ba? Hindi ako nagbabayad Dapat na pinutulan na nila ako ng service. Bakit gano'n? Okay. Misa-misa, biglang meron na lang tumawag sa akin. Medyo malambing ang boss. Ang dating. Na babae. Sir, Kailangan nyo po bayaran to. Sabi ko, ganito yung nangyari dyan. Pinaliwanag ko. Ito ang sagot sa akin. Kasi po, sir, yung reputation nyo rin ang... matindi. Oo. Tinakot. Masisira po pangalan nyo. masisira, Mabuti pa, bayaran nyo na lang. Ngayon, gano'n, mga... Tangina mo, anong reputation? Isa po yan daw sa mga harassment, debt collection. Na ginagawa. Ito pa, hacking. Ay, number one. At nakakonsentrate dun sa mga bangko, kung hindi bangko, mga high Government value. offices. High value offices. At yung hacking na yan, may element din yan ng blackmail. Sigurado yun. Oo. Sigurado yun.
Anong pwede natin gawin dito? Ano kayang pwede natin gawin dito? Sextortion. Hacking. Ba-blackmail daw yung mga former spouses, former partners. Yung mga magkahiwalay, yung mga nagkahiwalay. May mga hubot-hubad na photo. Kaya huwag ka magpapakuha, Ba't ka pare naman Joel, magpapakuha? baka ka nagpapakuha ka eh. Oo. Kinukulan ako gagawin blackmail. aksidenteng nakunan. Yeah. Porket naka six-pack ka eh. Kapag kinunan ka ng ganyan, yung compromising Oo. situation. Sasabihin sa'yo, punta tayo sa motel. Yan. Kundi, ilalabas ko to. Ganyan daw po mga crime. Aba, ilabas mo kung gusto mo eh. Hindi, kung babae ka Babae. oo. Parang mahirap yun. Pag babae ka. kawawa pag may mga ganyan. At hindi talaga nangyayari to ayon sa pulis. Marami raw silang complaints na natatanggap na ganyan. Yun yung natatanggap nilang complaints. Paano yung hindi nagko-complain? Yan ang problema pag ikaw nagti-TikTok, Facebook, at kasi meron, Instagram. makukuha ka eh. Opo. Kahit na yun photo? Oh. Meron naman nagsasadya, talaga revealing yung Ay, mga ba naman photo yun? nila eh. Yun, magagalit Parang nangaakit na talaga eh. yun. Yun, magagalit yun pag hindi mo siya nakuha. Pag hindi mo siya Kinausap. tinignan. Masama loob niya. Basta maloob nun. Okay. Kasi nangaakit na nga siya, wala ka pang ginawa. Okay, at sabi po ni PNP ACG Director, ano ba yung ACG? Anti-crime. Anti-Crime Group. Oo. Sabi po nila, gumawa na sila ng Aling Police with the Cyber Squad para matulungan ang mga babae na nagkakaroon ng ganitong problema. So doon po kayo pupunta sa unit na yon. Anti-cyber security. Aling Police with the Cyber Squad. May bago na pong programa. At ang Women and Children Cybercrime Protection Unit. Yes. Kung may nabalitaan kayo, kaibigan or what, na nagkaroon ng problema, Pumunta ko kayo sa doon. mga cybercrime, dyan po dapat kayo pupunta. Okay? Tutulungan kayo niyan. Ang tawag sa programa nila, Aling Police with the Cyber Squad. Isa po daw na meron isang fake dentist. Isa sa nakita nilang kaso. May fake dentist. Ang tinatarget po, yung mga minors Paano? at tapos sinesexual abuse. Nag-ano Fake siya. dentist. O sige, iho, dito ka sa akin dental clinic. Okay. Yan. Or iha. Iha. Iho or iha. Iha. Okay. Gumutin kita. O gagamutin kita. Tignan ko nga yung ngipin mo. Yan. Fake pala. Libre lang. Papatulugin ka na doon. Sa dental chair. Grabe talaga itong mga pagkasaman loob. Kahit ano, gagawin talaga. Wala na ko Ingat. Pag ikaw, parin Joel, pumunta ka, nakangangakan ka. Oo. Tapos patulugan Tapos ka. patulugin ka. Tapos Wala ka na magagawa. Wala ka na magagawa doon. pagising mo, baliktad na brief mo. Mabuti, sinuot uli sa'yo. Mabuti ka, sinuot ulit sa'yo. Ano ba pinagsasabi mabuti ko? kung nawala yun. Imbis na magagalit sa akin Ay, si nako. Maggie. Okay, okay, salamat po sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz. Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. We will see you again on Monday. Next week. Dito sa Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Susunod na. Ito na. Alis. Andito na. Sa Ronda Pilipinas ni award-winning broadcast journalist. Hindi baliktad ang brief niya. At super bangus distributor Dennis Atonor Jr. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.